Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikalawang kabanata ng No Limitang Here ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Si Crisostomo Ibarra. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito ay ipinakilala si Juan Crisostomo Ibarra, Imagsalin, o si Crisostomo Ibarra. Siya ang nag-iisang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra. Halatang nagluluksa pa ang binata nang dumating siya sa bahay ni Kapitan Tiago dahil sa kulay ng kanyang kasuotan. Siya'y galing sa Europa at 7 taong nag-aral doon. Nagpakilala siya sa mga panauhin at kinamayan ang mga ito dahil ito ang kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya. Ngunit namumukod tangi si Padre Damaso sa ibang mga panauhin. Tinalikuran niya ito sa halip na makipagkamay sa binata. Samantala, lumapit naman si Teniente Guevara kay Ibarra at nagpasalamat sa ligtas niyang pagdating. Napanatag ang kalooban ng binata nang purihin nito ang kanyang ama. Dahil dito, palihim na tiningnan ni Padre Damaso ang Teniente na tila ba nagbabanta, kaya naman tinapos na ng Teniente ang pakikipag-usap nito kay Ibarra. Nang malapit ng maghapunan, inanyayahan naman ni Kapitan Tinong si Ibarra sa pananghalian kinabukasan. Dahil may pupuntahan daw sa San Diego ang binata, magalang siyang tumanggi sa paanyaya ni Kapitan Tinong. Si Kapitan Tinong ay malapit na kaibigan ni Kapitan Tiago at kaibigan din ng ama ni Ibarra. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ikalawang kabanata. Ito ay ang mga sumusunod. Dumating si Crisostomo Ibarra sa handaan ni Kapitan Tiago at ipinakilala bilang anak ng nasirang kaibigan ng kapitan, si Don Rafael Ibarra. Nagpakilala si Ibarra at nagpakita ng kaugaliang natutunan mula sa Europa tulad ng pakikipagkamay, ngunit tinanggihan siya ni Padre Damaso. Lumapit si Teniente Guevara kay Ibarra, nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang ligtas na pagdating at pinuri ang kabaitan ng ama ni Ibarra na nagbigay ng kapanatagan sa binata. Palihim na tiningnan ni Padre Damaso ang Teniente, tila may banta, kaya tinapos na ng Teniente ang pakikipag-usap kay Ibarra. Inanyayahan ni Kapitan Tinong si Ibarra sa isang pananghalian kinabukasan, ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta siya sa San Diego. Mga mahahalagang tauhan, Padre Sibila. Ang prele na nagulat sa pagdating ng kasamang panauhin ni Kapitan Tiago. Padre Damaso, isang pari na kilalang mataas ang tingin sa sarili. Siya ay nabigla nang makilala si Ibarra at tinanggihan ang pakikipagkamay ng binata. Sa halip ay tinalikuran ito. Kapitan Tiago, siya ang nagpakilala kay Crisostomo Ibarra sa mga panauhin bilang anak ng kanyang nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Siya rin ang nagdala kay Ibarra sa pagtitipon, Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan sa kabanata, anak ni Don Rafael Ibarra. Bagong dating mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa, siya ay nagpakilala sa mga panauhin bilang Juan Crisostomo Ibarra, Imagsalin. Ipinakita niya ang kanyang pagiging edukado at ang kanyang natutunan sa Alemanya sa pamamagitan ng pakikipagkamay, ngunit tinanggihan ito ni Padre Damaso. Teniente Guevara, isang tenyente ng Guardia Sibil na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa ligtas na pagdating ni Ibarra. Pinuri rin niya ang kabaitan ng ama ni Ibarra na nagpanatag sa damdamin ng binata. Kapitan Tinong, malapit na kaibigan ni Kapitan Tiago at ng ama ni Ibarra. Inanyayahan niya si Ibarra sa pananghalian kinabukasan, ngunit magalang na tumanggi si Ibarra dahil pupunta siya sa San Diego. Dumako naman tayo sa pinangyarihan ng ikalawang kabanata ng nasabing nobela. Ang pinangyarihan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Panauhin, bisita o taong imbitado sa isang okasyon. Luksang kasuotan, isang uri ng kasuotan na itim bilang simbolo ng pagdadalamhati. Ikinaila, tinanggihan o hindi tinanggap. Pag-aalinlangan, pag-aatubili, pagdududa o kawalang katiyakan. Bulwagan, isang malaking silid na karaniwang ginagamit para sa mga pagtitipon. Hiyas, mahahalagang gamit o bagay. Kaugalian, mga pamantayan, tradisyon,
o gawi ng isang grupo ng mga tao. Diamante, isang mahalagang bato na karaniwang ginagamit sa mga alahas. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagbabalik ni Ibarra sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa katotohanan, kahit gaano ito kasakit. Sa kanyang pagbabalik, kinailangan niyang harapin ang mga alitan at isyu na naiwan niya. Kabilang na ang hindi magandang relasyon ng kanyang pamilya sa ilang taong makapangyarihan. Ang insidente ng pakikipagkamay ni Ibarra na tinanggihan ni Padre Damaso ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura at kaugalian. Ito ay nagtuturo na hindi lahat ng kaugalian sa ibang bansa ay agad natatanggapin o magiging angkop sa lokal na konteksto. Ang pagtanggap ni Ibarra ng mabuting reputasyon ng kanyang yumaong ama mula kay Teniente Guevara ay nagpapakita ng kahalagahan ng mabuting pangalan at karangalan ng pamilya. Mahalaga ang pagpapamana ng mabuting asal at pangalan sa mga susunod na henerasyon. Ang pagtanggi ni Padre Damaso na makipagkamay kay Ibarra at ang palihim na tingin sa tiniente ay nagpapakita ng mga personal na alitan at pagkiling sa kapangyarihan. Ito ay nagiging babala na ang personal na galit at pagtutunggali ay maaaring magdala ng mas malalim na hidwaan. Sa kabila ng hindi magandang pagtanggap ni Padre Damaso, nanatiling magalang si Ibarra. Ito ay isang paalala na ang dignidad at respeto ay hindi dapat mawala kahit sa harap ng paghamak o kawalang galang mula sa iba. At diyan nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere, si Crisostomo Ibarra. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.